Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa JCPFTC Center. Okay. Morning po. Okay po. So, just in review po, we started our series Achievement Unlock 2 weeks ago. So, we discussed Unlocking the Kingdom nung May 15. So, dun po, natutunan po natin kung paano po natin i-unlock ang kingdom ng Diyos para sa atin. And then last week po, we discussed unlocking the blessing and kung paano po natin ma-unlock ang blessing na galing kay God. Okay po? So today, we'll be discussing the third installment of the series. And this is the third and the final installment of the series. So, before po natin i-discuss, gusto ko lang po sanang magtanong. Okay? So, para sa atin po, importante po ba ang pagpaplano o ang planning? Okay po, so lahat po tayo nag-agree. So, sino po dito o sino po sa atin ang may plano na for the next 3 to 5 years? Amen. Thank you po sa honesty. Okay. O sige, siguro masyadong mahaba po yung 3 to 5 years. Paano po? Kung tayo po lahat ay naniniwala na talagang importante ang pagpaplano, meron po ba dito na meron ng plano hanggang December? This year? Alam na po ba natin kung sino yung regaluhan natin? So again po, ako po si Lawrence Custodio. Okay po, so hanggang Christmas. So meron po bang may plano na dito hanggang December? Okay po. So planning is very important. Especially ngayon po sa mga estudyante. Lalo na po sa mga high school or pag-graduate na po ng high school. So, during our high school time, kailangan nating mag-take ng entrance exam. So, siguro nung kabataan natin, hindi lang po isang university ang pinagtaken natin ng entrance exam. So, kasi gusto natin, mapuntahan natin yung pinaka magagandang school. So, mas importante din po siguro ang planning pagdating po sa mga professional, sa mga business people. Kasi po, pag wala po tayong planning, sabay-sabay po ang schedule natin, mamimiss out natin yung mga appointments natin, syempre, maapektuhan din po yung negosyo natin. Pero alam niyo po ba na ang planning din is a heavenly trait? So, ibig sabihin, talagang kailangan nito sa buhay. Kasi kinaugalian na to. Sabi, heavenly trait. So, ginagawa to ni Lord. Alam niyo po ba na ang God natin is a planner? He is a future planner. Sa totoo lang po, He is always ahead of us. So, kung natatandaan po natin, yung tanong ni Pastor Neff dati, sino po ang naunang nilikha ng Diyos? Ang mundo po ba o ang tao? Sino po nagsasabi na mundo? Sino po nagsasabi na tao? Okay. Salamat sa IT. Okay po. So, ayon po sa kay Pastor Naf, ang example po natin dyan is, kung tayo po ay may misis na nagdadalang tao, hindi po ba, on the first 3 months, naghahanda na po tayo kung saang ospital manganganak yung ating misis. After 6 months, di po ba bumibili na tayo ng pwedeng gagamitin nung bata pag lumabas? And then, paglabas niya, ready na po yung crib, andyan na po yung gatas. So, meron tayong savings para sa bata. So, tatanungin ko po kayo ulit. Ano po ang unang nilikha? Tao po ba o ang mundo? So, tao po ang unang nilikha ng Diyos. Kasi, sabi nga natin, He is a future thinker. So, ibig pong sabihin, bago pa niya gawin ang mundo, nalikha niya na tayo sa kanyang isip. Okay po. So, God is a master planner. So, whatever yung situation natin ngayon, nasa plano po yan ni Lord. Kaya nga tayo nandito ngayon eh. Naniniwala po ba tayo na kasama ito sa plano ni Lord? Thank you. So, pero, if God is the master planner,
Bakit mayroong mga taong hindi interesado sa plano ng Lord? Because siguro, hindi nila alam na mayroong palang plano si Lord sa kanila. Or, baka akala nila, hindi interested si God na isama sila sa plano. Kaya pala, wala silang connection sa atin. Or kay Lord, baka iniisip niya, nagpe-pray naman ako pero lagi na lang on sin zone ni God. Or, siguro, baka, because they think that their plan is better than God. So, kasi even kami na professional, na nagpaplano din po kami ahead. So, biruan nga po namin ni Jerwin, na, kasi po kami po ay matagal nang, wag yun na po itong edad namin, pero professional po kami. Professional drinker, joke lang. So, kami po ay professional musician, professional backup, and professional business owner din po. So, napansin po namin na sa aming ginagawang business, hindi po ganun kalaki yung production. So, ang biruan po namin ay ganito. Bakit kaya hindi tayo magtatag ng isang negosyo na mabilis ang kita? So, open-minded po ba tayong lahat? So, hindi po. Ang biruan po namin ni Jerwin, kasi, kami po ay taga-Kuya, pasensya na, nasabi ko pangalan mo. So, ang biruan po namin, bakit kaya hindi na lang tayo magbenta ng drugs? Siguro kasi mas mabilis talaga yung kitaan doon. Pero ito po ay biruan lang. So, before siguro umupo si Duterte, magandang business to, ubusan na lang. So, we tend to think na mas maganda yung plano natin. Kasi ang bagal nga naman ng progreso pag basta sumusunod lang tayo pag ginagawa natin yung tama. So baka ganun po. So sabi naman sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So ibig pong sabihin, God's plan are always good. Hindi man natin nakikita ang epekto sa ngayon, pero it has always something good na mangyayari sa buhay natin. So it means it is not harmful for us. We just need to be patient. Number 2, God's plan are always designed to bring us good and a hope and a future. So now, ating alamin kung paano ma-unlock ang plano ng Lord sa buhay natin. So, ang topic po natin today is unlocking the plan. So, ang ating pong scripture is Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. So, let us all read. 1, 2, 3, go. "Trust in the Lord with all your heart and lean onto your known understanding. In all your ways, submit to Him, and He will make your paths straight." Okay po, so let's bow our heads and for a short prayer. Father God in heaven, Lord God, thank you po sa umagang ito. Lord God, salamat po sa bawat isa na narito upang pong makinig ng inyong salita, Lord God. Lord God, bigyan niyo po kami ng wisdom para po ma-deliver po namin or may bigay po namin yung meaning ng inyong salita, Lord God. Lord God, bigyan niyo din po sila ng wisdom para po mas maintindihan nila kung di ko man po ito ma-explain ng tama, Lord God. Lord God, itinataas ko po ang bawat isa na uuwi po na blessed dahil sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so let's start. So number 1, so first step in unlocking the plan is to trust God. So, kailangan pala natin na matuto na mag-trust and mag-walk kay Lord. So, kailangan natin siyang kilalanin, hindi lang po basta makilala. Kasi po pag siya po ay ating kinilala, ibig sabihin, kilala natin siya. Kung ano yung iniisip niya, baka po kasi iniisip natin na si Lord laging nakatingin sa maling gagawin ko. Anytime, pwede niya akong kidlatan. Di ba? So, dapat pala, kilala natin si Lord. Gaano ba niya tayo kamahal?
Ano ba yung ayaw niya? Ano bang gusto niya? So, let's say for example, when you first met your best friend or your special someone, o sabihin natin kabarkada mo, lalo na sa school, sa work, ano po yung unang-una nating ginagawa? First is we introduce ourselves para magpakapagpakilala. And then, from day one, nagpakilala tayo, tapos as time goes by, ano pong ginagawa natin? We usually spend time with them. So, sabay tayong umuuwi, sabay tayo nagla-lunch. So, ano pong nangyari? Nadidevelop po yung relationship at nabibuild yung trust. So, hanggang makuha mo na yung ugali niya, kasi pag lagi mong kasama, nakukuha mo na yung ugali niya, yung mannerism, naging open na sa isa't isa, pati secret niya, alam mo. Tapos, ngayon, nakakadighay ka na sa harap niya. Tapos kung dati, konti ka lang kumain, ngayon, totoo ka na. Kahit 7 na extra rice, okay na. So, ganun tayo, naging ka-open. Pag tayo po ay nagkaroon ng trust sa kaibigan natin. So, paano pa kaya kay Lord? So, how you will cultivate the relationship with God? So, ito po yung paraan. By spending time in His Word. And also, taking time for prayer. So, lahat po ba tayo may Bible? Lahat po ba tayo nagbabasa ng Bible? Amen. Okay. So, lahat naman po tayo nagdadasal. Okay. So, when we seek these disciplines in our lives, God will begin the first steps in revealing His plan to you. So, ibig pong sabihin, pag ito pala ay madalas natin ginagawa or ginagawa on a regular basis, mas nagiging malinaw o unti-unti natin nakikita kung ano ba ang plano talaga ni Lord sa buhay natin. So, sabi niya dito, if you want to know God or if you have interest in knowing God, alam mo ba na mas eager ang Lord at mas excited pa siya sa'yo na mas makilala ka at mas mapalapit sa Kanya. So again, we need to have a relationship and to build trust in order for us to know our God's plan. So, number 2. So, mukhang bumibilis tayo, no? So, number 2 is to surrender. So, surrender to God. Sabi dito, lean not on your own understanding. Kasi po, since day one na tayo po ay naging Christian, we learned na sa dasal natin, let your will be done. No? Lagi po natin sinasabi, Lord, kung ano pong inyong kalooban, yun po ang masunod. Di ba? Pag tayo po nagdadasal. Pero sa isip natin, siguro po sa akin lang pero para sa inisip natin, at the back of our mind, ang nangyayari po ay ganito. Okay, Lord, ito po ang plano ko. Ngayon, kailangan ko po ng approval nyo. Okay? So, we are not really surrendering our plans to God. So, at the back of our mind, talagang gusto pa rin natin yung mangyari, yung ating kagustuhan. So, siguro, for example, when I was invited na mag-word, sabi ko, I'm not ready. Sabi ko, Lord, pass muna ako. Hindi ko talaga kaya. Ayoko. 3 a.m., nagising ako kanina. Tatawagan ko na si Pastor. Lord, Pastor, mabait ka naman, di ba? So, hindi pala. Kailangan pala mangyari talaga yung will ni God. Or let's say, for example, teacher tayo sa children ministry. Lord, ayoko talaga magturo sa children. Wala talaga akong hilig sa bata eh. Baka makapanakit ako. So, baka kaya pala tayo dinadala sa mga ganung sitwasyon is our God is preparing us para sa future natin. Kasi nga, He is all-knowing. Pero believe me, God always has a better plan for your life. You may not see it, but God has already seen it. Example nga natin si Moses. Si Moses, who would think na ang isang parang ako na uutal-utal, gagamitin ni Lord na tagapagsalita laban kay Pharaoh, na isang powerful sa Egypt. So, mas kilala tayo ng Diyos
kesa sa pagkakakilala ng Diyos mismo sa ating sarili. Sabi nga, kahit bilang o dami ng buhok natin ay alam ni Lord. So, kahit yung kinatago-tago nating talent or sikreto, alam ni Lord. So, may dahilan po kung bakit tayo nandito sa sitwasyon na ito. Meron tayong ganitong hinaharap, bakit tayo pinagpapala, may dahilan po ang Diyos sa atin. So, all we have to do is to surrender. Okay. Kasi po minsan, akala natin we fully trust Him. Pero pag andyan na yung sitwasyon, we tend to lean on our own understanding and our own way. So, again, dapat po, kung may sinabi sa atin sa Lord, wag na po nating labanan. Magpasakop na po tayo. So, we must surrender. So, after we surrender, we must obey. Okay. So, karamihan po sa atin gustong malaman ang plano ng Lord o ng Diyos sa ating buhay. Ngunit, naaalintana po natin ang katotohanan na 98% ng kagustuhan o kalooban ng Lord na mangyari at masunod sa buhay natin ay nakalahawan na sa salita niya. So, obvious na sa mga salita niya. So, sa scriptures, sa Bible. So, self-explanatory na po. So, God is very clear about many aspects of His will. For example, sabi ni Lord sa 1 Peter, magpasakop tayo sa mga namumuno o sa batas. Pero, bakit meron tayong nakikita na tumatawid sa tamang tawiran? Yung mga natatamod ba tayo ng basura sa tamang lugar? So, di ba? So, siguro ngayon masyadong critical kasi dadating na po ang bagong presidente or uupo na po ang bagong presidente. So, malamang lahat tayo susunod na. Kahit nga po mga drug pusher is natatakot na. So, hindi naman po siguro kailangan pa ng extrang force para sumunod tayo. Pero kung ganito pa lang po ang pinag-uutos na self-explanatory, hindi natin masundan, paano pa po kaya yung mga ibang utos ng Lord? So another example is yung sa 1 Thessalonians 4:3. Clearly, His plan was to abstain from sexual immorality, but sa mundo po natin ngayon ay kabaliktaran. Sa ibang bansa po, na-approve na po ang same-sex marriage, premarital sex, etc. And so parang against po ito sa ating paniniwala o paninindigan. Pero what I'm saying is, hindi po tayo against sa mga LGBT. We accept them, but we do not approve their method. So we still love them. We accept them. So, in every decision, in every plan of God, God has a way of telling you to do whatever is right. So, pag tayo po pala gumagawa ng mga desisyon, mayroon pong voice or mayroon pong tinig na umipigil, nagsasabi na wag mong gawin yung di mo dapat gawin. Pero, it's always up to you to decide to do the right thing or not. So God gave us the power to choose the right from wrong. Or to choose right from wrong. So hindi natin magagawa ito perfectly as a Christian. And we are bound to fail at times, but we must remain still. And always follow the voice of God in every way. So sabi dito, obedience is the most important first step in unlocking the plan. So ang pagsunod po ay ang pangunahing hakbang upang mas maging malinaw sa atin ang plano ng Diyos. So we need to trust and obey His will. So as for our conclusion, so sabay-sabay po tayo.
God has a reason for allowing things to happen. We may never understand His wisdom, but we simply have to trust His will.